Alright, malamang marami sa inyo o baka lahat na kayo mga tol ay napanood na yung video ng isang patrolman mga kapatid na bumabatikos sa gobyerno, partikular kay Bongbong Marcos o kay Pangulong Bongbong Marcos mga tol. Unipormado, naka-uniforme siya bilang pulis at doon ay inilalahad niya ang sama ng loob niya mga kapatid sa pagkakaaresto sa dating Pangulong Duterte. Bago natin ito ipagpatuloy mga kapatid, nauunawaan natin o naiintindihan ko na bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang opinyon, may kanya-kanyang saloobin sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Bawat isa sa atin mga kapatid may pinapanigan o yung iba naman mga tol nakapanig lamang sa kung ano yung tama. Okay? Kay Bongbong Marcos ka man, kay Duterte ka man, yung iba sa atin neutral lang mga kapatid, mga tol, no? Pero ang ating sariling opinion o sariling damdamin mga kapatid, meron din niyang nilulugaran. Meron din niyang tawag dito hangganan o limitasyon mga tol, 'di ba? Kapag ikaw ay alagad ng mga pulis o alagad ng pulis, ikaw ay dapat naglilingkod sa taong bayan. Hindi ka dapat naglilingkod mga kapatid sa mga politiko. Naglilingkod ka sa konstitusyon. Okay? Naglilingkod ka mga kapatid sa sinumpaan mong tungkulin. Siguro sa ibang organisasyon mga tol, ganun din. No? Partikular mga kapatid sa kinabibilangan naming organisasyon, bawat kaanib sa organisasyon ay may kanya-kanyang damdamin, may kanya-kanyang saloobin pero hindi dapat manaig yun. Ang dapat nananaig mga kapatid is yung pagkakaisa. Kasi nagdudulot ng pagkakakampi-kampihan yan eh. Lalong-lalo na mga tol, yan ay ikasisira o ikahihina ng pundasyon ng organisasyon na yon mga tol. No, kailangan lagi tayong sumusunod sa namamahala. No? Malamang sa malamang hindi yan maiintindihan ng mga one-sided na mga tao. Okay? Wala naman kasing tama sa kanila kundi yung pinapanigan lang nilang paniniwala. Ngayon, ito panoorin natin. Mula rito sa Net25, pulis na bumatikos kay PBBM sa social media, kinasuhan ng QCPD. No, panoorin natin to mga tol. Samantala, sinampahan na ng kasong kriminal ng Quezon City Police District ang isa po nilang kabaro na bumatikos umano kay Pangulong Marcos Jr. Okay. Itong videong to mga tol, hindi para sa mga pro Marcos, hindi para sa mga pro Duterte. Unahan ko na kayo Itong video to hindi para sa pro Marcos, hindi para sa mga pro Duterte. Ito ay para sa mga neutral lang. Kayo mismo magsabi, kayo mismo sumagot kung tama ba yung naging aksyon nitong pulis at kung tama ba yung naging hatol ng kapulisan. No? Comment kayo sa ibaba. Social media, kaugnay ito sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. At ayon sa pambansang pulisya, isa sa ilalim din sa neuropsychiatric stress ang naturang pulis upang matiyak na may kapasidad pa siyang manatili sa serbisyo. Sa madaling salita, para matiyak kung siya pa ay nasa katinuan pa ng kaisipan para ipagpatuloy ang kanyang serbisyong sinumpaan. Mark Gabriel sa balita. Kahit presidente ka pa ng Pilipinas, kung mali yung utos mo sa akin, hindi kita susundin. Sino ka ba para sundin ko, di ba? O may tama daw ako May tama daw ako. O doon sa pahayag na yon. Sino ka ba para sundin ko? Di ba ang presidente ng Pilipinas ang kanilang commander-in-chief? Kung ayaw mong sundin yung utos ng commander-in-chief, hindi ka nararapat maging pulis. Dapat sa'yo magbitaw sa pwesto at panindigan mo yung iyong saloobin. Kasi mga tol, ganito yan eh. Ipaliwanag ko lang mga tol. Imagine mo, kung ang mga pulis natin may kanya-kanyang desisyon, kung susundin ba nila o hindi, yung utos ng nakatataas sa kanila o commander-in-chief, walang walang solidong pundasyon ng ating mga kapulisan. Sila mismo mag-aaway-away mga tol. 'Di ba? Paano pa natin sila pagkakatiwalaan? Paano pa natin sila hihinga ng tulong kung sila mismo mga tol may pagkakakampi-kampihan, sila mismo may pagkakaaway-away. Ikaw, Bongbong Marcos ka, sundin mo siya, ako hindi. Daw susunod diyan. 'Di ba? Sino ba 'yan para sundin ko? 'Di ba? Pulis ka nga Commander-in-chief niyo yan 'Di ba?
Natural, dapat susunod ka. Kung ayaw mo sumunod, para saan pa magiging pulis ka, magbibitaw ka na lang sa tungkulin mo. Yun, malaya kang hindi sumunod. Pero as long as naka-uniform ka, di ba? Naka-uniform ka, kailangan mong sumunod sa ipinag-uutos sa'yo ng iyong mga nakatataas. Diba? Kasi dapat daw mga kapatid, eto sa pagkakaalam lang natin, pwede kayong tumutol, pwede kayong sumang-ayon. Dapat ang mga kapulisan natin neutral. Diba? Ibig sabihin mga kapatid, hindi naman natin inaalis yung kanilang sariling damdamin. Oo, may mga sariling damdamin yan. Pero kung mas mananaig para sa'yo yung pansarili mong damdamin, alis ka. Diba? Tiwalag ka, kumbaga, tumiwalag ka na lang sa iyong organisasyon. Hindi ka pwedeng magpatuloy sa pagsusuot ng uniforme ng kapulisan, ng sundalo o ng kahit ano kung ang susundin mo lang naman is yung sarili mo. Diba? Kasi meron kang officer meron kang hepe, merong general, merong mga mas mataas na ranggo kaysa sa iyo at ang pinakamataas nga doon yung commander-in-chief nyo, which is yung presidente. Kapag hindi mo kinikilala, sinasabihan mo, sino ka ba? Para sundin ko. Hindi ka pwede dyan. Diba? Yun ang nalalaman nating tama. Kasi kung hindi, di maraming tutulad sa'yo. Pwede pala yun kanya-kanya na lang tayo. Kung susunod kayo, sumunod kayo. Kung hindi, kanya-kanya na lang tayo. Diba? Asan doon yung isang organisasyon? Diba? Giba yan. Wala mangyayari. May tama ka, sir. Kasong inciting to sedition ang isinampa ng Quezon City Police District laban kay Patrolman Francis Steve Pontanillas dahil sa hayagang pagtuligsa nito kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa social media. Dahil ito sa pagkadismaya niya sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte noong nakaraang linggo. Kahit pa papanood to ni Bongbong Marcos ni Sir Bongbong Marcos, Sir President, pakinggan mo tong sasabihin ko, sir. Isa akong pulis ng Pilipinas, pero hindi ako sang-ayon sa ginagawa mo, sir. Hindi natin ina-invalidate yon mga tol. Karapatan niya yun. Kasi pwede naman talagang hindi siya sang-ayon Diba? Isa siyang pulis ng Pilipinas. Posible talagang hindi siya sang-ayon. At posibleng hindi lang siya mag-isa. Posibleng marami sila na hindi sang-ayon sa nangyari ngang pag-aresto dito kay dating Pangulong Duterte ng ICC o ng Interpol o ng ating mga kapulisan mismo, si IDG. Posibleng hindi siya sang-ayon doon. Pero kasi mga tol, nandoon pa rin tayo sa, meron kasi silang rules na sinusunod. Hindi natin pwedeng baliin yon. Kaya nga siya kakasuhan di ba? Kaya nga siya kinasuhan. Kasi nilabag niya yon. Di ba? Hindi ako sang-ayon sa'yo. Kahit ano pang sabihin mo, sir, hindi ako susunod sa'yo. Kasi hindi mo naman ako pulis Bakit pulis mo ba ako? Pinapasahuran mo ba ako, sir? Hindi. Ayon sa PNP, bagaman nire-respeto nila ang political views ng kanilang mga tauhan, hindi raw pinapayagan ang paghahayag ng saloobin sa publiko, lalo na sa social media. Mayroon daw silang grievance committee na handang makinig sa kanilang mga hinaing. O yan hindi na sa atin galing yan. Galing na mismo sa kanila yan. Ngayon, kung mas tama kayo kaysa sa kanila, hindi tama kayo, yun lang yun. Nagpapayag na i-overthrow po niya di umano itong gobyerno pagkatapos po siyang i-caution ng isa po doon sa nag-comment po sa kanyang vlog po. At maliban pa po doon ay may mga iba pa po siyang mga naging pahayag at sa posisyon po ng QCPD, ito po ay papasok po sa inciting to sedition kaya sinampahan na po siya ng kaso kahapon in relation po sa cybercrime law. Si Fontanillas ay kasalukuyang nakatalaga sa District Personnel and Holding Admin Section ng QCPD. Ngunit nag-awol mula noong March 6. Kahapon, nag-report na raw siya sa... Nag-awol na siya mga tol mula pa noong March 6. Kailan ba inaresto si dating Pangulong Duterte? Kailan ba siya inaresto? Diba? Ito, March 6 pa siya. So nauna pa siyang mag-awol. NCRPO, kung saan isinailalim siya sa neuropsychiatric test upang alamin kung may kapasidad pa siyang manatili sa serbisyo. Taong 2023 daw nang unang sumailalim sa gamutan ng pulis matapos makitaan ng senyales ng problema sa pag-iisip. Taong 2023, ibig sabihin may history na. 'Di ba? May history na siya na unang-una siyang nakitaan ng diferensya
2023. Hindi sa ating galing yan, ha? Narinig lang natin, pare-pareho mga tol. Balikan natin. Balikan natin, ha. Isinailalim siya sa neuropsychiatric test upang alamin kung may kapasidad pa siyang manatili sa serbisyo. Taong 2023 daw nang unang sumailalim sa gamutan ng pulis matapos makitaan ng senyales ng problema sa pag-iisip. Taong 2023 nang una siyang sumailalim sa gamutan, nang unang beses siyang makitaan ng diferensya sa pag-iisip mga tol. Huwag na tayo magtaka. Pinireport po ng kanyang hepe after showing some disturbing behavior po, short-tempered, kaya po siya ay pinanyuko noon at nag-undergo po ng medication for supposedly mood swings po at erratic behavior. But after taking medication po ay pinayagan po uli siyang port per recommendation po ng doktor tingin sa kanya. Subalit recently po ay nag-exhibit na naman po siya ng the same pattern of behavior. Sa ngayon, kasi imagine nyo mga tol, kung okay lang sa PNP. Imagine nyo to mga tol, kung ayos lang sa PNP na maglahayag ng saloobin ang kanilang mga pulis. Walang bahala ka kung gusto mong sumunod sa pamamahala o hindi. Sa tingin nyo, meron silang matibay na pundasyon at meron silang kaisahan. Imagine nyo, may nagrarally. Yung kabilang pulis na sumusunod sa gobyerno, handa silang mag-disperse. Diba? I-disperse nila yung mga nagrarally. Doon naman sa kabila yung mga nagrarally na galit sa gobyerno, may mga pulis din doon. Imagine nyo kung anong pwede mangyari, mga tol. Diba? Kaya nga dito, kung hindi mo gusto ang nagtatrabaho ka sa gobyerno, for example, pulis ka, diba, meron ka sinumpaang tungkulin, pero hindi mo gusto yung ginagawa ng administrasyon natin, yung presidente, ayaw mo nung ginagawa niya, di ka sang-ayon. Ang gusto mong sundin o ang gusto mong bigyan ng simpatya is yung dating presidente na ordinaryong citizen na lang ngayon, mga tol, at mas gusto mong sundin yun, mga tol, dapat hindi ka mag-apply bilang pulis, mag-apply ka na lang bilang bodyguard nung dating presidente, mga tol, para lagi kang nakadikit doon. Diba? Kasi kung mananatili ka sa kapulisan at ikaw mismo nagsasabing hindi ka susunod sa mga commander mo, hindi ka susunod sa hepe mo, hindi ka susunod sa general o sa commander-in-chief mo, para saan pa naging alagad ka ng batas, di ba? Well, sasabihin na naman ng mga DDS, alagad nga ng batas kung hindi nga batas, kung hindi na nga tama ang batas na nakikita niya, ba't pa sa susunod Yun nga yun Kung nakikita niyang hindi na tama ang batas na kanyang sinusunod, bakit pa siya naka-uniforme? Diba? Sa tingin nyo ba papayagan siya ng kanyang mga higher officials na sige, bala ka, gawin mo kung ano gusto mong gawin. Wala kami pakialam sa'yo. Hindi pwede yun mga tol kasi makakakuha ng mga kakampiyon at dadami sila ng dadami kasi nga hindi lang yan nag-iisa. Marami diyang mga pulis na hindi rin sang-ayon. Pero ang nananaig sa kanila mga tol, yung sinumpaan nilang trabaho. 2028 hindi na si Bongbong Marcos ang presidente. Diba? Loyal ka pa rin ba sa kanya? Siyempre, iba na yung presidente, iba na yung commander-in-chief mo, pero dapat andun ka pa rin sa sinumpaan mong tungkulin para sa Pilipinas, diba? Ngayon, pinag-aaralan daw ng NCRPO na isailalim muna sa restrictive custody ang pulis. Unang-una, kung ganito talagang he is exhibiting erratic behavior, ay kailangan po talaga siguro na i-under restrictive custody siya. At once malabas po yung order, ay automatic po siya po ay didisarmahan at tatanggalan po ng soon as maging effective na po yung AWOL order po niya. Ang National Police Commission o NAPOLCO, ipinag-utos na rin ang agarang investigasyon at pagsasampa ng kasong administratibo laban kay Fontanillas. Doon sa administrative case niya po ay ipapast-track po yan at kung papasok po itong kanyang mga ginagawa doon sa summary dismissal proceedings po ay within 30 days po ay we expect po na ma-dismiss po kaagad ito sa serbisyo po. So pag sinabing ma-dismiss, hindi na siya pulis. No, matatanggal na talaga siya mga tol. No, hindi na rin siguro siya pwedeng magtrabaho bilang pulis. Umaasa naman si PNP Chief General Romel Francisco Marbil na magsisilbi itong babala sa lahat ng kanilang tauhan na hindi nila kukonsintihin ang tinawag niyang political bias sa kanilang hanay. Nangako naman si Marbil na ipatutupad ang transparency at bibigyan nila ng sapat na due process ang pulis. Mar Gabriel. Again, etong video to hindi para sa mga pro Duterte o hindi para sa mga pro Marcos. Hindi ko inaano yung pulis dahil pro Marcos ako, hindi. Doon lang tayo sa tama.
mga kapatid. Kasi kapag ikaw ay nasa isang organisasyon, 'di ba? Dapat sumusunod ka sa iyong namamahala. Hindi dapat umiiral diyan yung iyong personal na saloobin o personal na damdamin mo o kaya political views mo. Lalong-lalo na, halimbawa part ka ng sundalo, part ka ng pulis, magkakagulo kayo mismo, magkakagulo. Sinong apektado? Mamamayan, mga tol. 'Di ba? So para sa mga neutral lang mga tol, comment kayo sa ibaba. Tama ba ang ginawa ng pulis o tama ba ang ginawang hatol sa kanya ng kapulisan? Comment kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.